Kung kayo po ay nasa breakup situation ngayon at nakikita mo na parang halos lumalalim, lumalala, gumagrabe yung breakup, na kahit na sa anong gawin mo, sa patuloy mong panunuyo o kakahanap ng paraan, ay lalo po itong nagiging worse. Nasa eksaktong channel ka ngayon mga utol. Dahil today ay pag-uusapan natin kung ano yung nagpapatrigger doon, papaano na fuel at lumalala yung situation habang kayo nga po ay may magandang intention. Importanteng malaman natin ito mga utol nang sa ganun maibalik natin ang dati at marikindle ang once again napakagandang relationship ninyo ng ex mo. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag po nating kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong tayo po ay nagbibigay ng tulong. Nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Ito po mga utol ay lagi nating pinag-uusapan. Madalas nababanggit ko na ito even sa mga lumang vlogs natin sa live or lalong-lalo na nga po pag may nagpapa-coach po sa atin. One-on-one sa coaching session natin dito po sa Papong TV ay yung tinatawag nga natin na patola mindset or patola attitude. Ito po mga utol ay hindi natin maiiwasan, especially kung halimbawa nakakaramdam tayo ng fear at nagkakaroon nga po tayo ng panic during the breakup. Ang malupit nito, for sure ang ex mo kabisado ka. Kilalang kilala ang pag-uugali natin, kaya madali po niya na-execute at madali po niyang natitrigger yung pagiging patola mindset natin. We have to understand na pagka kayo po ay nasa breakup, both side ay siguradong apektado. Ikaw as a dumpy, of course, at even yung mga dumper natin. May mga pressure, may mga guilt, may mga negative thoughts din po yung nararamdaman. Or possibly, even separation anxiety ay nararanasan yan. And of course, as a human being, bilang tao na nakakaranas ng mga distress, depression, negativity during breakup, nasasaktan ka, nagkakaroon ka ng mga worries, at syempre po sa ganitong paraan ay hahanap ka ng mga ways to survive yung negativity na yon. At isa sa pinakamalupit at sinasabi ko nga pong pinaka-the best na mafe-feel mo of course at isa sa natural mong mararamdaman ay gumawa ka na lang po ng away at galit. Kasi it will justify the situation. In simple words, wag mo nang bigyan ng ex mo ng maraming dahilan or validation nga po by simply experiencing na yung relationship nyo ay wala na talagang pag-asa. Nagiging worse, lalong nasisira, lalong lumalala. Away kasi, galit o yung mga negative thoughts na yan po mga utol ay normal na normal lang. So meaning, ito po ay inaasahan na ng ex mo at madali niya magagawa nito ng paraan kung gugustuhin niya. Sa study kasi about relationship, 90 to 95% mga utol that one of the most common and main reason kaya naghihiwalay ang dalawang tao is because they argue excessively. Pagka sobra-sobra ito mga utol, nagkakaroon ng justification on both sides between dumpy at lalong-lalo na nga po sa dumper. Kaya nga madalas mong naririnig yung may sama ka ng loob, magkaaway kayo, sige magsalpo ka na lang kayong dalawa. Lalong-lalo na nga po sa taong nagiinit at talagang ayaw magpaawat at magpapigil. Eh di ba familiar yon? Yun ang nangyayari sa ex mo eh. An ex, gustong-gusto nilang i-establish yung kanilang defense mechanism towards you. At pagka halimbawa nakikita niyang sumusugot, pumapatola ka, o nagagalit ka mga utol, lalong tumitibay yun, lalong namomotivate ang ex mo to establish or even become more defensive. Ugali ng tao yun eh. Akala natin mga utol, ito po ay hindi nangyayari. In fact, psychologically, pwede. Pero pagka nasa breakup ka, ito yung mga gustong-gusto mo mangyari. Mag-away kayo, maglagay ka ng defense mechanism, patola attitude mga utol. Kaya lagi kong sinasabi, even sa mga former vlogs ko mga utol, patayin, eliminate, tanggalin mo muna yung mga apoy, init, or sunog na nangyayari sa inyong dalawa. Pagka maraming nakapaligid, nagmamarites, or mga mutual friends natin na sumasang-ayon, dumidebate mga utol, ito po ay dapat pa rin po nating i-eliminate dahil lahat po ito mga utol ay hindi makakatulong kung gusto mong mawin ang ex mo pabalik sa'yo. By continually arguing with your ex, alam mo hindi siya darating doon sa panahon kung saan maintindihan niya na dapat i-detox, dapat ayusin ang situation. It will eliminate or make your ex unable to stay calm. At hindi mararamdaman ng ex mo yung pagiging kalmado muna sa situation. And napakalaking tulong pa naman ito mga utol para makapag-isip ka ng mabuti. Para mas lalo mo maintindihan at lumabas talaga yung totoo mong nararamdaman towards your ex. Kaya naniniwala ako na maraming nagmamahalan pero magkahiwalay eh. Bakit?
It's because of anger. It's because of pride. It's because of hate. Pag patuloy na nagiging patola ka kasi at inaaway mo ang ex mo, pinalalabas mo to sa kanya mga utol, lagi ko nga pong sinasabi, parang tinutulungan mo lang siya to survive the breakup. Kasi na-rewind niya yung mga upset and everything eh. Napansin niyo po ba? Na dumadami po yung kasalanan natin. Araw-araw tayo po ay hinahanapan niya ng butas. My advice is kailangan palipasin mo to. Alisin natin yung approach na yun mga kapatid. Palitan natin yung patola mindset into something respectful and understanding. Nang sa ganon, dahan-dahan po siyang manghina at gradually magkaroon po siya ng self-doubt or doubt sa kanyang naging decision. Kasi sa kung inaasahan niya magiging patola attitude ka, na for sure inaasahan niya para makatulong sa kanya to survive the breakup and to justify yung nangyari, ay dapat lalong wag mong iparamdam at ibigay ito sa kanya. And to instead, silent or walk away. Kasi dito lang po niya maiintindihan ang gusto. At dito niya makikita ang value natin. Kasi psychologically mga kapatid, lahat ng mga positibong bagay, lahat ng mga bagay na naipakita at naparamdam mo sa kanya, ay dahan-dahan na niyang mararamdaman kung halimbawang tahimik na, kalmado na, at wala na nga pong pumapatol sa kanya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre po, suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.